LE. Dahil sa mga illustrations na ito, hinala ng mga researchers na kung sino man ang sumulat ng Voynich manuscript, marahil ay ginagamit niya ito bilang una, isang pharmaceutical guidebook. Ibig sabihin nito mga ka-LE, posibleng ito ay isang sinaunang traditional herbal medicine book na ginagamit ng mga tao upang kanilang matukoy ang mga halamang gamot. Ang hinalang ito ay bunsod ng katotohanan na ang ilan sa mga halamang nakaguhit sa librong ito na natukoy na ng mga expert ay itinuturing na herbal medicine ng mga Europeans noon. Pangalawa, kinukonsidera rin ng mga researchers na ang librong ito ay nagsisilbing astrological at astronomical guidebook. Ito ay dahil noong 1400s, ang mga importanteng aktibidad ng mga tao tulad ng pagtatanim, pag-aani, paghahanap ng mga halamang gamot, bloodletting at marami pang iba ay kanilang inaayon sa mga specific na buwan. Ganun pa man, ang mga interpretations na ito mga ka-LE ay itinuturing pa ring espekulasyon. Ang nasisiguro lang ng mga researchers ay ang ilang successfully identified na mga halamang nakakagamot at ang mga zodiac symbols at diagrams na matatagpuan sa Voynich manuscript. Ngayon mga ka-LE, dahil sobrang hirap isolve ng misteryong ito kahit na magtulong-tulong pa ang mga eksperto, marami ng teorya at espekulasyon ang lumitaw tungkol sa librong ito. Maraming nagsasabi na kaya mahirap itong i-translate ay dahil ito ay nakasulat sa isang secret code. Siguro, isinulat ito ng mga author sa ganitong paraan dahil naniniwala sila na ang librong ito ay naglalaman ng mga secret knowledge. Ang iba naman ay nagsasabi na kaya ito mahirap isolve ay dahil ito ay isang hoax o fake o wala talaga itong malalim na ibig sabihin. May mga taong nagsasabi na ang librong ito ay walang katuturan, isa lamang daw itong sinaunang prank. Noong 2006 naman mga ka-LE, lumabas ang isang teorya mula sa investigative writer na si Nick Pilling na nagsasabing ang Voynich manuscript ay gawa ng 15th century Italian architect na si Antonio Averlino. Ang teoryang ito ay tumutugma sa mga carbon dating test pero hindi pa napapatunayan na may connection nga ang dalawang ito sa isa't isa. Ang isa pang teorya ay bumase naman sa plant identification technique ayon kay Jules Janek at Arthur Tucker. Posibleng ang Voynich manuscript ay mula talaga sa Mexico at hindi sa Europe. Nasabi nila ito mga ka-LE dahil ang mga illustrations ng mga halamang matatagpuan di umano sa librong ito ay matatagpuan lamang sa Mexico. Ngayon mga ka-LE, ang teoryang ito ay mabilis ding napabulaanan dahil maraming illustration sa Voynich manuscript tulad ng mga halaman, bulaklak at damo ang matatagpuan sa Europe, North Africa at West Asia. Ang ibang teorya naman ay nagsasabi na si Wilfrid Voynich mismo ang gumawa ng Voynich manuscript para lokohin ang mga tao. Sinasabing malaki ang posibilidad ng teoryang ito dahil si Wilfrid Voynich ay isang antique book dealer at alam daw niya na mabibenta niya ito sa malaking halaga sa oras na mapaniwala niya ang mga tao na misteryoso ang librong ito. Ngayon mga ka-LE, mabilis din napabulaanan ang teoryang ito sa tulong ng carbon dating test.